Sunod, ito na naman tayo, mga kababayan. Dito tayo. Anong sunod, Kent? Dito tayo kay Romualdez na naman, mga kababayan. Tinago daw ni Romualdez si Gutesa. Ito mga kababayan. Ito tayo. Si Chavit pa rin. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Tinatago umano ni dating House Speaker Martin Romualdez ang surprise flood control witness na si Orly Gutesa. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nasa poder na raw ni former Speaker Martin Romualdez si surprise witness Orly Gutesa. Ayon yan kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Inuuli na, binaligtad na, tinago na. Gagamitin nila yun. Si Gutesa ay biglaang lumitaw sa isang Senate Bill 11 Committee hearing na dating security consultant umano ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico at idinetalye ang limpak-limpak na cash deliveries umano sa bahay ni Ko. May tanong ko lang. May tanong ko lang, mga kababayan. Kung tinago ni Romualdez si Gutesa, bakit alam ni Chavit? At bakit hindi niya subukang i-file at kasuhan si Romualdez na tinago si Gutesa? Bakit hindi siya gagawa ng aksyon? Hindi ba kaya baliktarin natin ang sitwasyon? Hindi ba kaya si Chavit ang nagtago kay Gutesa, kay Bato at kay Saldico? May tanong ko lang, bakit hindi natin subukan? Ako po'y nananawagan sa otoridad, bakit hindi niyo subukang halughugin ang baluarte ni Chavit? Bakit hindi natin baliktarin? Bakit hindi natin sabihin, baka si Chavit ang nagtago? Bakit niya alam? Kung alam niya, ba't hindi niya kasuhan si Romualdez? Bakit hindi niya subukang paimbestigahan? Di ba? Bakit hindi natin baliktarin ang sitwasyon? Baka nga si Chavit pa ang nagtago kay Gutesa, kay Bato at kay Saldico. Bakit hindi niyo subukang halughugin ang baluarte? Sige nga. Maniwala kay sa akin, mga kababayan. Napansin ko dito, kaya nag-iingay, malapit na itong makulong. Malapit na itong makulong. Kaya nag-iingay. Kasi pagdarating ang panahon yan, na kapag siya ay makulong, syempre i-read yung bahay niyan. Syempre magtatago yan. Di ba? Pag nagtatago yan, mapariho yan kay Saldico. Kasi ang kaso niyan, plunder. So lahat ng yaman yan, biglang ma-praise. Nako, mga kababayan, ito ang aking nararamdaman. Ramdam ko ito, malapit na itong makulong. Kaya nag-ingay. Ngayon, kapag ito'y nilabasan ng warrant, syempre tatakbo yan. May private plane yan tatakbo yan. Ang mangyari dyan, syempre i-declare ni PBBM yan. Freeze lahat ng asset. Pag na-freeze lahat ng asset niyan, wala na siya makuha. Hindi naman niya pwedeng ipapamana lahat sa anak niya yan. Ibuhay pa siya. Mapipraise talaga lahat ng asset. Mga kababayan, maniwala kayo sa akin. Ang kaso kasi niya is plunder. Di ba? Ito, isip ko lang in my point of view and observation, kaya to nag-ingay, ramdam ko malapit ng warrant nito Ramdam ko talaga, mga kababayan, maniwala kayo. Kasi ang sabi pa naman ni Boying, antabayanan nyo lang. Ramdam ko, malapit na to. Kasi yung kaso niyang plunder sa ombudsman. Committee hearing na dating security consultant umano ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico at idinetalye ang limpak-limpak na cash deliveries umano sa bahay ni Ko at maging kay dating House Speaker Romualdez. Basura ang tawag sa higit kumulang 48 million pesos na nasa bawat maleta. Sa katotohanan ng lahat
ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang nangangarin matulungan ang ating bansa. Matapos ang explosive allegation ni Guteza, tila nawala siyang parang bula at sa gitna ng mga ito, inihatol ng isang Manila court na falsified daw ang salaysay niya. Yan ay dahil peke umano ang pirma ng notary lawyer sa kanyang affidavit na si Petri Rose Espera. Bagamat hindi idinetalya ni Singson ang exact location ni Guteza, nakatago na raw ito kay Romualdez at plano raw siyang gamitin oras na masampahan siya ng kaso sa ombudsman. Pero walang kwenta ang ombudsman dahil ganun na rin. Ayan. Sinusubukan pa naming humingi. Eto na. Walang kwenta daw ang ombudsman dahil ganun na rin daw. Pareho kay PBBM. Kasi si Boying, sabi ko nga sa inyo, itong statement ni Chavit na to, na sinabi niya walang kwenta ang ombudsman, sana makarating kay Boying yan. Tignan mo, Chavit. Imbes na ngayon si Boying may tinatalakay na kaso, baka biglang tumalon yan at sa'yo ang unahin. Good luck sa'yo. Nako, pati ombudsman, tinira mo na. Pag nakarating kay Boying yan, i-share ko talaga yan. Cut ko yan mamaya. Pag nakarating kay Boying yan, baka biglang talon. Imbis na unahin yung plunder ni Bongo, yung plunder ni Digong, biglang napatalon dun sa plunder mo sa overpriced na lupa sa Santorini Beach mo. Nako. Ultimo pa naman daw yung kuryente dyan sa Narbacan. Ilang milyon ba yun? Tinudas din? Nako, halaka. Sige, Chabi, tuloy mo yan. Wala daw kwenta ang ombudsman kasi ganun na din. Nako, ombudsman Boying. Pagkatapos sabihing patay ka na daw. Nako, syempre, nag-ingay ngayon si Chavit. Nako, alam ko, manunood yan si Boying lagi sa balita. Ngayon pa naman, binalita. Si Chavit lahat ng laman ngayon pagkatapos ng pagka-aresto ni Pukis Nako, sabi ko sa'yo, Chavit. Lalabas sa mga tabloid yan, lalabas sa mga newspaper. Boying Rimulya, walang kwenta kasi ganun na din. Dumikit na at nahawaan na ni Marcos Bangag. Ka. Biglang talon yan. Nako. Imbis na ang una, di ba? Imbis na una, ang tinalakay ni Boying doon, yung flood control, baka biglang talon yan doon sa kaso ni Cordero sa'yo, ni attorney, ano ba yun? Cordero ba yun? Nako, Manong, ka. Patay ka dyan. Ayoko na magsalita Alam nyo, ito lang mga kababayan. Ito chismis lang. Huwag paniwalaan. Alam nyo kung bakit nag-ingay yan? Next week kasi may warrant na yan. Chismis lang Chismis. Huwag paniwalaan. Baka. Kaya nag-ingay Alam nyo naman kapag nag-ingay, sunod linggo may mangyayari. Either arestuhin o lalabasan ng warrant. Naku, sabi ko sa inyo mga kababayan. Wala naman kasing anong ididepensa ni Chavit kasi kung sakali. Kung sakali naman kasi nalabasan siya ng warrant dun sa kaso niyang plunder, wala talaga siyang mapagsandalan. Kanino siya sasandal kay Sara? Isa din si Sara tad-tad ng kaso. Kanino siya sasandal kay PBBM pagkatapos niyang babuyin? Kanino siya sasandal kay Ombudsman Rimulya na sanabihin niyang walang kwenta? Kanino siya didikit kay Pukis na kanina lang inaresto? Kung hindi makapagpiansa, wala. Kanino siya didikit? Sinong didikitan niyang malakas ngayon? Wala. Wala talaga. Sa totoo lang. Ramdam ko, kaya nag-iingay itong mga to. May mga warrant na siguro to. Diba? Kaya nag-iingay. Naalala ko pa naman na nagtaka ako kung bakit si Pukis nalaman nila na arestuhin. Nagtaka ako na si ganito, nalaman nilang ganyan. Kasi, alam nyo sa totoo lang, sa ombudsman mga kababayan, bago bumaba si Martires, ilang daan po yung mga tinanggap niyang bagong employee.
Kaya nga sabi ni Boying, mass resignation or reapply. Kasi mahirap yung papasok ka sa isang pamumuno tapos hindi mo alam yung mga empleyado mo. Malay natin, may nagtik-tik doon, Manong, ako yung pinasok ni dating ombudsman, yung warrant mo palabas na, inuna ka ni Boying. Kaya ngayon nakaramdam, ayan, nag-press con. Diba? Nako, mga kababayan, ramdam ko lang nga, yan ang pakiramdam ko. Kasi kadalasan kasi sa mga nag-iingay, kasi dapat tahimik, ilang linggo na siyang tahimik, halos 2 buwan na, di ba? Kasi doon na busy siya sa Miss Universe. Tapos ngayon biglang bumalik nagkaganyan. Alam nyo na, baka naman kasi may warrant na. Di ba? Baka naman kasi may warrant na. Hindi lang natin alam, chismis lang yan, nagtatanong lang. Baka naman kasi. Kasi ako, sabi ko nga sa inyo, January 5, 6, meron talagang maaresto. Hindi nga nagkakamali. Hindi nga tayo nagkapalya. Totoo nga. Di ba, mga kababayan, naalala nyo? Sabi ko, sabi pa naman sa akin ng mga biik na walang puwet, na pagdating daw ng January 5, 6, pataas, may maaresto. Kaya pagka 5 nga ng umaga, ayun, dinampot na.